Gandang araw po, ako po si CRP na Jim D po. So, meron naman po tayo another mga batch ng proof of completion. So, kagaya na makikita nyo ngayon sa background natin, siksik, liglig, at umaapaw na naman po ang mga deliveries natin for today. Deliveries yan all over the Philippines. So, iba't ibang sulok ng Pilipinas ang deliver natin ngayon. So, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga nagtitiwala at walang sawang sumusuporta sa Jim D po. So maganda po yung sa tingin ko na content natin for today. Especially, may compare natin pa rin yung gamit ni Sir Robert or Bench Picot na i-deliver natin sa Cabanatuan. So, yung topic natin for today kasi, ikukumpara natin punto per punto yung sinasabi ko na comparison para sa mga imported na gym equipment versus sa mga locally fabricated na gym equipment. So kasi importante kasi ito eh. So I hope dito sa video na to is mako-convince ko kayo or kahit pa paano may matututunan kayo kung ano yung difference at kahalagahan ng return of investment. Okay. So, ikumpara natin si si Jim Depot versus dun sa imported gym equipment na nakita natin sa internet. So ito, may papakita tayo sa video. Meron siyang package na ang pangalan niya rito is Startup na worth 350,000 tapos kasya sa 40 to 50 square meters. So yun. Versus sa package C natin. Ito yung package C natin, ito yung best seller natin eh. So kagaya ng advertise din natin, ang package C is kasya sa 50 square meters. So napakita natin kung paano natin napagkasya yun. So, again, itong package din natin, nagkakalaga lang ng 324,000 pesos. So, kung ikukumpara natin, sa presyo pa lang, malaki na rin ang diferensya nung imported. Yung imported, nasa 350, tayo nasa 325 lang. Pero wait, there's more. Kasi, dito papasok ngayon yung quantity. Kasi, may mga kliyente na kinukumpara tayo doon sa imported na ang basehan nila is peso value, yung presyo. Mahirap magbase sa presyo kasi may iba pang mga determining point yan, especially sa quantity. Dito papasok yung quantity. Kagaya nito, basically itong order ni Sir Robert, Sir Bench, is package C po yan, package C. Nadagdag lang na konti. So dito makikita nyo sa picture na ipapost natin sa video, yung hindi na natin papangalanan, yung imported na package is nagkakalaga ng 350,000 pesos, pero ito lang yon. Ilang klaseng equipment yun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So kasama ng plates, bars at dumbbells doon, so 11 pieces siya. Pero ang equipment niya, basically, lumalabas sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 equipment lang to. So itong 7 equipment na to, basically kayang gamitin to ng 7. Sa pictures na yun, sa 7 hanggang 8 katao. Ano-ano ba yun? May spinner bike siya, may treadmill siya, may crossover siya, pec deck, leg curl, leg extension, power cage, at saka adjustable utility bench. So 7. So hindi na 7 pati yung bench press. Isang bench press, 8. So hindi na natin sinama yung dumbbells at saka barbell, at saka plato rito. Doon sa ikukumpara natin. So kung pupunta ako sa gym na yun, ang kakasya doon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tao. So 8 tao yung pwedeng gumamit ng mga equipment na yun ng sabay-sabay. So which is not bad. Okay naman yun kung 8 tao. Pero doon tayo kay Jim Depot na mga yun na package C. So pakita natin sa video yung package C na ilang equipment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Pero wait, there's more. Yung super rack at saka Smith machine, although 2 equipment yan, 6 na tao ang makakasabay-sabay na makakagamit dyan. So kung 17 tong equipment na nakikita nyo, lalabas to nasa 24 katao yung makakagamit. Okay, alisin natin yung plates at saka dumbbells. So mangyayari dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20 katao ang sabay-sabay na pwedeng gumamit. Dahil sa super rack natin, 3 tao. Sa Smith machine natin, 3 tao. So ito yun. 3 tao makakagamit dito, 3 tao. So
20 katao sa Gym Depot versus sa 8 katao doon sa imported na gym equipment. Ito ngayon yung papasok. So, makikita mo, punto per punto, sa presyo, mas mahal si imported. Pero sa quantity, siya naman yung mas konti. So, sa Gym Depot, mas mura ka na, mas madami pa yung makukuha mo. So, ano ngayon, kung mas madami yung makukuha mo, dito papasok yung return of investment. So, yung return of investment, kailan babalik yung puhunan mo? Kasi importante na malaman mo kung kailan babalik ang puhunan mo. Kasi kung sakasakali na iipunin mo uli lahat ng kinikita mo, kailan mo mababawi yung puhunan mo? Kasi kung inipon ko, kunyari, 1 year, 1 year ang return of investment, kunyari, ng isang business, ng gym. So, ibig sabihin nun, kung iipunin ko lahat, pagsasama-samahin ko lahat yung kinita ko sa loob ng isang taon, mababawi ko yung puhunan ko. So, yun yung determinasyon kung maganda yung kita ng kumpanya mo or maganda yung kita ng business mo. So, kung let's say na kaya importante to, let's say na inipon mo 100% yung kinita ng gym mo sa loob ng isang taon, makakatayo ka na naman ng pangalawang gym business mo sa loob ng isang taon. Versus, sa imported na gym equipment, kung ganito ka konti yung gamit mo, kung ganito ka konti, aabutin ka ng 2 to 3 years. So, ano naman ang diferensya nun? Kung 2 to 3 years aabutin yun, ibig sabihin, 2 to 3 years, bago ko makuha uli yung puhunan ko at makatayo na naman ako ng panibagong business. Okay? So, lawakan nyo yung pangunawa nyo sa akin. Bali, kung sa isang gym business, sa Gym Depot, isang taon mo lang mababawi, at nagtayo ka ng pangalawang gym business mo sa pangalawang taon, yung puhunan mo rito, sa pangalawang business, 6 na buwan mo lang mababawi. 6 na buwan mo lang mababawi kasi dalawa na kasi silang nagtutulungan. Samantalang itong imported na gym equipment, pagpalagay mo na 2 years bago mo nabawi. Kukumpara mo, kung inipo mo lahat yung pera mo, sa 2 years, sa Gym Depot, may dalawa ka ng gym business na naitayo versus sa imported na isa pa lang. So, sa pangatlong taon, dadalawa na si imported, pero ikaw, tatatlo na o aapat na. Kasi mas iikli na ngayon yung return of investment na sinasabi ko kasi nagtutulungan na ngayon itong mga gym businesses mo para mabawi yung puhunan sa pinakahuli mong kinuha. So, yun yung importansya nung return of investment. Kaya doon sa mga na kaka-canvas at naikukumpara kami sa imported gym equipment, kailangan i-consider nyo rin po yung mga factors na yon, yung return of investment, yung price, and quantity. Siyempre, quality of course, hindi ba pwedeng mawala yun. So, yun ang pinagkaiba naman natin doon sa ibang mga locally fabricated na gym equipment. Kasi, kita nyo naman, quality-wise, maganda yung quality ng Gym Depot. Otherwise, hindi na tayo makakapag-deliver sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. So, kung di kayo makapunta rito, probably, yun yung parang pwede kong gawing proof na maganda ang quality ng Gym Depot. Kasi, kita mo naman, linggo-linggo, ilang deliveries yung sa matter of fact, tong pangatlong araw na tayo nagbi-video ng ibang mga proof of completion. So, ganun kaganda ang reception ng tao sa Gym Depot. So, ito pa yung susunod na difference. Okay. Kagaya nito. Ito, binili ko talaga to ng brand new. So, kita mo naka-plastic pa yan eh. Naka-plastic pa to. So, ito, binili ko ng brand new for the sake na may magagaya ako na equipment na competitive sa mga imported na gym equipment. So ito, nagkakahalaga sa akin ng 65,000 pesos to nung binili ko. Hindi ko pa ginagamit yan hanggang ngayon. Abangan nyo to kasi plano ko ibenta rin to. Brand new pero presyong second hand, hindi ko pa nagagamit, bebenta ko presyong second hand. Versus, ito ngayon. Ito yung pinagayahin natin na leg adduction na combo. So ito, nasa 34,000 pesos lang versus sa 65,000, halos kalahati. Same function. Same quality. Tapos ito kasi ang tinatamaan nito inner tsaka outer thigh. Hindi mo ba pwedeng sabihin sa akin na yung pag gumamit ka ng imported na halagang 65,000 pesos, mas gaganda katawan mo dito versus sa
ginawa natin dito, pareho lang yan. At yung mga gumagamit, sa totoo lang, yung mga kliyente mo, minsan hindi naman sa kanila issue kung saan gawa yan kung gawa bang China yan, gawa bang Pilipinas yan. Ang importante sa kliyente talaga, pag pupunta ako sa gym, I will make it sure na maraming equipment yung pupuntahan ko, lahat ng program ko, magagawa ko doon sa gym na yon at hindi siksikan at hindi nag-aagawan ng mga gamit. So yun yung importante. Kasi, okay, granting na doon sa imported na 8 na equipment ka meron, tapos ang market mo is pang 20 katao. Sa tingin mo ba, yung 20 katao na yon papasok doon sa gym na pang 8 katao? Di ba? Tapos may kapitbahay ngayon si imported na gym business, na local gym business, na kasya 20 katao sabay-sabay. So sa tingin mo, pipila yung mga kliyente mo doon sa imported kasi imported to ano to, iba to. Mas lalaki katawan ko rito, hindi ganun yung logic. So I hope mag-gets nyo po yung gusto ko iparating. Kasi tandaan nyo, tayo mga businessman, importante rin naman yung preference natin. Pero higit sa lahat, kailangan intindihin natin yung kliyente natin. Hindi yung kung ano lang yung gusto natin. Kasi doon nakasalalay yung kita natin sa mga kliyente na yon. So kung 8 tao lang sa imported at 20 katao sa kabila, saan ka pa? Kaya honestly, may mga projections kami this coming months. So mag-e-expand kami ng Gym Republic. Sabi ko nga, hindi naman sa pagmamayabang. Kung yung Gym Republic ko, gagayahin ko yung operation ko kahit itabi namin sa mall o katabi ng mga malalaking gym businesses kagaya ng Anytime or Golds. Sa tingin ko kaya ko mag-compete kasi mas mura ang kaya ko ipresyo kasi maliit lang yung kapital na kailangan ko pero mas maraming gamit ang pwede ko ilagay. So ganoon din yung sasabi ko sa imported. Another thing, so itong imported na gym equipment, sa pangalan pa lang imported, ang taong nagpaparating nito sa Pilipinas, importer. So kung importer siya, usually walang technical knowledge ang mga importer sa mga binibenta nila kasi bibilin lang nila yan sa China, ipararating sa Pilipinas, ibebenta. So hindi naman sila ang gumawa nito. Okay. Dito, sa locally made, from scratch, tayo ang gumawa nito. So alam na natin lahat ng pyesa niyan. Ako, di man ako gumawa nito, katulong ako sa nag-design nito. So ultimo, isang tornilyo niyan, alam ko kung para saan. Okay. Ngayon, pag ito nasira, may warranty. Yun, pag nasira, sasabihin sa iyo, may warranty. Pero dito ngayon magkakaiba. Ito, kaya namin servisyohan ang warranty nito kasi kami ang gumawa nito Alam ko kung anong gagawin ko dito. Alam ko kung para saan yung mga tornilyo niyan. Pero ito, sinisigurado ko sa iyo, mahihirapan yan na as a matter of fact, ito, may diferensya to. May basag na parte na hindi na ako nabalikan. Wala na. Goodbye. Ako naman, sa totoo lang, kaya hindi naman ako nangulit doon sa basag na parte, ito yon sa basag na parte, kasi hindi ko naman talaga siya gagamitin sa commercial gym ko. Gusto ko lang gayahin. So, yun yung problema. Pag ito nagka-diferensya at kailangan i-serve ang warranty, paano? So, naka-ano lang yun. Salita lang nila, pero hindi nila kayang gawin. So, yun yung kagandahan naman ng locally manufactured yun. Pero pa doon, siyempre, malaking bagay, natutulungan nyo maraming tao. Hindi lang ako, yung mga tauhan ko sa Pilipinas. Eto, sino makikinabang yan? Sa ibang bansa. Anyway, mag-proof of completion muna tayo. So, bago ko itapusin yung video, proof of completion muna tayo. So, itong leg abduction, leg curl, leg extension na seated, itong dalawang to is para kay Sir Ian Emmanuel Gasolasco, si Sir Diet Gas. Ito, familiar kayo sa pangalan na to kasi halos every 2 months na nag-o-order sa atin. So, yun yung proof na nagtitiwala sa atin kasi otherwise kung hindi nagtitiwala sa atin yung mga tao, hindi na uulit. Plus, ito yun. Ito yung sabi ko sa warranty.
Ito si Sir Ian Emmanuel, pang ilang order na to, pangatlo. Actually, nagka-problema kami doon sa pangalawang delivery. Fault ko. Pero ginawa namin ng paraan. Hindi natin tinatakbuhan yung responsibilidad natin kasi yun yung sinasabi ko. Lahat ng negosyo, kay pagkain, kay computer, whatsoever, merong room dyan na pwede magkamali. Pero magkakaiba-iba tayo kung paano natin haharapin at tatratuhin yung mga pagkakamali na yan. I hope mag-comment si Sir Ian, si Sir Diet Gas sa video ko na to na masabi niya na nagka-problema kami sa delivery pero ginawa natin ng paraan. Kasi yun yung importante na kung magkakaproblema, magawa ng paraan. And again, ngayon, pangatlo, pang-apat ng order sa atin to ni Sir Ian. So it only shows na, okay, nagka-problema. Pero kung hindi ko ginawa na solusyon nyo, sa tingin ko, hindi na siya uli o-order. Pero may nangyaring mali, pero naitama natin. Yun yung kagandahan sa Gym Depot. Kaya actually, hindi ako natatakot nahihiya na humarap sa inyo sa video kasi alam ko wala tayong natapakan na tao Alam ko may mga naging problema pero lahat ng problema na yan, ginawa natin ng paraan. Yun yung importante. Yung problema sa negosyo, hindi tinatakbuhan yan, hinaharap yan. So anyway, si Sir Ian Emmanuel nga pala is from Tigbanwan, Iloilo. So Visayas ang deliver natin na ito. So salamat po Sir Ian sa walang sawang pagtitiwala. Okay, dito naman tayo sa unahan kay Sir Jericho de la Masa. Shout out kay Sir Jericho de la Masa at sa asawa niya na pumunta pa dito sa Cavite City para silipin at umorder sa atin. Tapos hindi ko kasi napansin na nag-comment siya sa YouTube channel natin. Naka-order na siya bago ko nakita na nag-comment siya sa YouTube channel natin. So ito naman yung order ni Sir Jericho de la Masa, isang leg curl leg extension at seated calves raise. So ito, gamit niya sa bahay ito. So ang kagandahan kasi nito, yung order nila sa atin, kita mo naman, pambahay yan. Pero ang quality nito, ang bakal, ang upholstery, lahat ng gamit na ginamit natin dito is pang commercial. So ito, sooner or later, may mga kaya orange yung nito Kaya orange yung upholstery nito kasi meron sila existing na equipment. So later on, taga-Tondo yan si Sir Jericho, di ako magkakamali. So later on, pwede mong Sir Jericho, gawing business. Kagaya ng ibang mga kliyente ko na nag-start sa home gym. Later on, nag-upgrade sa gym business kasi maraming patingin-tingin doon na nakikigamit. Sino nga ba? Nalimutan ko na yun Si Sir Vin. Shoutout kay Sir Vin ng Cam Sur or Cam Norte. Doon nagsimula si Sir Vin. Bumili nila super rack sa akin. Pero later on, nagdagdag ngayon. May commercial gym na si Sir Vin ng Bicol. So, aside from Sir Jericho, eto, meron tayo kay Sir Jason Galasio. Si Sir Jason Galasio is from Davao. So, dati na natin siyang kliyente, nagpagawa siya ngayon sa atin ng safety catch. So, kita mo naman. So, yung una nating video is from Visayas, delivery, sumunod sa Metro Manila, Luzon, then ito sa Mindanao. So, nagpagawa sa atin para sa existing na order niya sa atin. Sir Jason, ang bigat talaga nito. Kasi kaya ito mabigat, yung solid bar na to, hindi lang dito to, hanggang dito to. Kaya safety catch ang tawag natin dito is definitely safe ka pag kinatch niya ang bakal mo kasi solid na bakal to. So, meron din siyang order na J-hook para sa kanyang equipment. So, delivery sa Mindanao. At ito naman, anonymous. Ayaw nang magpakilala. So, ang client natin ito is, di-deliver natin to sa Lucena City. So, ayaw na niya magpakilala para sa video natin. Pero itong order nila is, kukwento ko na rin para magkaroon sila ng idea. Aside from Super Rack ang order nila, aside from Super Rack, may order silang a treadmill. So, hindi na natin na ipo-proof of completion yon kasi brand new yun So, naka-box yun. Doon natin bubuksan, doon natin i-assemble. So,
sa Super Rack, ang kagandahan kasi ito, sa opisina ito gagamitin. So, maganda rito kasi, pag sa opisina gagamitin to, maliit lang ang space na kakainin nito, pero napakaraming exercise na magagawa. At pwedeng gamitin ng 3 tao sabay-sabay. Una, dito sa side na to, pwede kang mag-lat pull down. So, isang tao nagla-lat pull down, then dito sa gitna, squat rack to. So, squat rack, na pwede kang mag-squat, pero pwede ka rin mag-bench press. Gamit mo tong adjustable utility bench. So, sa setup niyang ganito ngayon, pwede kang mag-flat bench press dyan. Or, pwede kang mag-incline bench press dito. Decline, pati shoulder press. Pwede kang mag-shoulder dito. So, kita mo, napakadami ng gamit ng equipment na to. Then, sa kabilang side naman, kalahati ng crossover to. So, pwede kang mag-tricep, mag-bicep, at mag-rowing. Pwede kang mag-row dito sa kabilang side. So, 3 tao, makakagamit sabay-sabay, tapos over 50 exercises yung magagawa. So, sa opisina, ideal na sitwasyon to kasi pag minsan yung opisina, wala silang provision para maglagay ng gym eh. So ito, madali mo maihanap ng space to sa opisina mo para makapag-gym yung mga tao. So ito yung perfect example natin dun sa topic natin kanina. Okay, meron din play track sila. So may play track din na kasama. So ito yung perfect na example na sinasabi ko, yung imported versus locally made. So itong equipment na to, nandun sa package C. So may kukumpara natin to doon sa squat rack at saka crossover na machine doon sa imported na gym equipment. Kasi pwede ka mag-squat, tapos sa package C kasi pwede ka mag-full crossover, may ka-partner to na Smith machine. Ito. Ito yun eh. So isang Smith machine tsaka squat rack, pag pinagdikit, crossover siya. So yun ang kagandahan nung package C natin versus sa startup na package nung imported kasi ito, malaki, pero compact. So, marami kang magagawang exercise dito. Doon sa makikita nyo, walang lat pull down. Doon sa startup package ng imported, walang lat pull down, walang rowing, walang Smith machine, walang leg press. Yun yung mga basic na mga equipment sa gym. So, yung startup na package na yun, basically parang pambahay lang talaga yon. So, I hope nakapag-contribute na naman ako sa karagdagan ng knowledge nyo pagdating sa gym business at sa pagpo-promote ng mga locally fabricated gym equipment versus sa imported gym equipment. Ako po uli si RP ng Gym Depot. Maraming salamat po.